products po kasi is, ang target niya po talaga is mga trans woman for transitioning. Pero ang maganda dito, safe kasi siya dahil gawa siya sa plants, herbal, estrogen. Ganun. Tapos meron siyang mga reishi mushroom which is, and spearmint which is yung mga male hormones ay papababain niya, ang itataas niya yung estrogen because of the phytoestrogen and reishi mushroom. And safe siya, tas gawa siya sa mga herbal. Tapos, ang target ko po dito is yung mga trans community kasi simula nung negosyo ako ng mga ganito, talagang sila na po yung mga buyers ko. Dahil dati kasi po, ang hirap po talaga ng mga ganyan, yung mga pampafresh para sa amin kasi wala naman pong endocrinologist masyado sa Pilipinas na nagfo-focus sa trans community kasi Sogi Bilis di pa po na-approve talaga. So, konti lang po yung doors na nag-o-open para sa amin when it comes to healthy transition. Ngayon, nakaisip po kami ng manufacturer ko na gumawa ng products para sa mga trans community na safer and FDA approved. Oh, yung galing So, FDA approved yan? Opo. Safe? And hindi lang po yun, ma'am. Yung V-Colostrogen and V-Booms is pwede po siya sa mga kababaihan, especially sa mga ladies na medyo nagkakaedad na kasi yung estrogen level nila bumababa. Tapos nagsasag yung mga skin nila. Tapos yung hormones nila na estrogen nababawasan. So kailangan nila na maganda rin sa kanila yan. So anti-aging din pala yan. And may collagen po siya and acetylcysteine, ganun. Ang galing naman. So lahat to, may scientific basis, may research, may studies. Pinuhunanan mo talaga. Opo. Uy, Papo, alam mo naman ako, magnegosyo tayo, no? Magkano ang pinuhunan mo sa negosyo mong yan? Dati po nung nag-start ako, talagang sobrang, nag-start po ako kasi sa sabon lang po talaga. Parang 9,000 pesos lang yung puhunan ko hanggang sa pinaikot ko, lumago. Yung supplier na yung humahabol sa akin. Nag-start ako noon mga 2015 pa po. Mahaba na rin yung laban ko. Sabon na yun? Kung saan ka nagsimula? Wala po eh. Pero meron pa rin hanggang ngayon? Wala na po. Binitawan ko na po. Bitawan mo na. So itong mga produktong ito, yung kumusta naman ang pagtanggap ng trans community? Ay, actually, okay naman. Minsan nga po nakakapagod na yung pagbabalot kasi sa dami ng orders. Parcels. Minsan 1,800 parcels, 800 parcels, 1,000. A day? Opo. Hindi, every other day po kasi yung balot namin para may pahinga. Ayoko naman masyadong Uy, pakita natin yung video kasi humanga ako sa'yo at sa negosyo mo nung napanood ko yung video na sinend sa akin ni Tiff ni Tiff. Nakita ko yung pagod mo, nakita kung gaano kalinis, Papo, yung kanyang factory ba? Warehouse? Opo, yung sa manufacturer. Sa manufacturer. Pinakita mo Plant, opo. Oo, kung paano pinapackage pa po ang bawat produkto. So makikita mo, dahil high-tech yung mga machine, naka-cap ka, no? So makikita mo pa po na hindi siya parang backyard, business. Ayan, panoorin natin. I-annotate mo, Thea. Ayan po yung manufacturing plant po yan. Ayan. And then, ikaw yan, yung naka-white. Ako po yung naka-white. Kita Tsaka mo? legalities, all of, yung manof na yan, talagang legal po sila with mga papers complete. Yeah. Tsaka tinabi yung product Ano line. ginagawa nila? Bali, nagbabalot. Opo, nagbabalot. Nilalagay yung powder sa colostrogen sachet or something. Ayan, ano yung mga bote-bote na to? Ayan po yung V-Booms, tsaka yung V-Blooms. Bakit ano? V-Booms. Bakit yun ang V-boom? So, sige sabihin mo, yung V-boom ay para ma-enhance. Breast enhancer, hip enhancer. At the same time, nakaka-fresh siya, tsaka healthy. Kasi gawa siya sa colostrum milk. Yung pinaka-healthy. Yung colostrum milk po kasi, di ba, yun yung parang before maging milk, sa kanya muna. Yun yung pinakamasustansya. When you breastfeed, yun ang unang colostrum, yun ang importante. Pero saan mo nakukuha yung colostrum? Sa manufacturer po, parang nag-aangkat sila. Saan kaya? Oo, yun kasi meron palang equivalent ang colostrum ng mother, no, yung breast, galing sa breast na pinapa-breastfeed sa anak. Meron pala equivalent yun. Cows. Cows colostrum. Cows Alam ko, human. Hindi pwede sa human colostrum. Naloka ako doon. At least kinlaro mo. Pero colostrum from cows. Bea, paano nyo na-formulate yung exact na mga ingredients na dapat gamitin para magamit ng mga member ng trans? Sa Manof po kasi meron silang tinatawag na chemist. Parang nagte-test, papadalan muna ako ng sample, tapos bibigyan nila ako ng mga pagpipilian kung anong okay. Hanggang sa pag nagustuhan ko na yung sample, in-approve ko na, nagamit ko na, approve ko na. So meron mga products na similar sa products nyo pero mas mataas yung presyo. Parang gano'n. Like mga imported. Sa imported po, mga gamot. drug po siya. Unlike this,
food Herbal, supplement, supplemento. yan. Which is safer, Oo, no? yan Than ang herbal. kategorya. Mga magkano naman ang presyo? Ayan na, presyo Ah, natin. Ang price nito nung colostrogen is nagre-range ng 899. Mhm. Tapos yung V-Booms is 1.5, 100 cup. The V-Blooms is 1.5 din, 60 capsule. Ayun. So, pwede na. Ano siya? na. Meron ka ba reseller program? Meron po eh. Pero pinopost ko sa page ko yun, nakalagay. Yung mga So, details tingnan sa na lang reseller nila, no? program. Oo, tignan nyo na lang Oo. po sa FB page May ko. gusto kong pag-usapan yung trans journey. Ako rin eh. Opo, yung Ang ganda pa po. Kailan ka ba kailan mo nagsimulang maramdaman Yeah. na ikaw ay isang babae? Actually, bata pa po ako, talagang malambot na talaga ako. Kaya lang, merong episode sa buhay ko na hindi talaga po ako tanggap ng papa ko. How ng old were kapatid you ko. then? Yung Ano time pa na ako, yan? high school pa lang po ako noon. Okay. So, tinago ko talaga. Oo. Pero sa akin, that's torture. Kasi hindi mo malabas kung ano kay. Dahil dapat ang unang tatanggap at magmamahal sa'yo, dapat sa pamilya nagmumula. Yeah. Kasi kung hindi ka kayang tanggapin, sino pa tatanggap sa'yo? Pero ba't Dadarong naging mo. mahirap para sa kanila Mahirap. tanggapin ka? Siguro po puro sila lalaki. Tapos dati naman po 'di ba parang ang hirap nang tanggapin talaga na may anak yung iba mahirap silang tanggapin na may anak silang ganun. Unlike ngayon kasi Mas swerte open. yung mga bagong henerasyon kasi paluwag na ng paluwag. I mean, nagkakaroon na ng mga bagong opportunity, mabilis na matanggap. Hindi kagaya dati talaga po. Grabe stigma Opo, dati. stigma po. Tas Eh, ang nanay mo, ano sabi? wala naman po kasi ever since po bata pa lang ko may mental health siya. Sorry. Nag-pass away siya 3 months ago. Oh, sorry to hear. 3 So, months ago lang. Hindi kayo nakakaroon ng time to have a heart-to-heart talk nung bata ka pa? Wala po kasi broken family po kami talaga. Tapos nagkaroon siya ng mental health issue. Wala naman po kaming pera dati kaya hindi ko rin mapagamot. Lately na lang po nagkaroon tapos di rin kinaya ng katawan niya kasi 54 na, nagkakaedad na. Yeah. Ayun, nag-pass So, away siya. tinago mo itong pagiging, Ang maganda naman pusong po sa babae. akin, hindi ko po talaga siya, isang beses ko lang po ginawa yun. Pero pagtapos niya, napagod ako, parang na-exhaust ako. Talagang walang nakapigil sa akin. Nag-out na po ako. Paano ka nag-out? Ayun po, sa school talagang ina-out ko na yung sarili ko na kailangan ko nang lumabas kasi para maging komportable ako. Yeah. Kasi ako lang din po yung nahihirapan eh. Yeah. Para kumbaga yung napakahirap magpigil na hindi ka naman yun tapos yun yung ginagawa mo. Ilang taong ka nun? Mga 16 po. 16. Teenager. Tapos, ayun, nag-start na po akong mag-drink ng mga hormonal pills kahit walang consult sa doktor kasi wala namang pong pera. Yun po yung way. Tapos dati parang wala pang way na yung mga ganyan-ganyan. Swerte nga yung mga bagong henerasyon ngayon kasi po may mga ganyan-ganyan na po. Talagang natututukan na rin yung mga LGBT. Although hindi pa rin ganun kagaya sa ibang bansa, kagaya sa Thailand. At least kahit papano, may mga ganyan na naglalabasan na kami. Pero nung nag-out ka na, nung 16 years old ka, anong naging reaksyon ng tatay mo? Ay, syempre po, naglayas ako kasi alam ko Google Pay ako eh. Nagalayas ka, nag-stowaway ka. Opo, tapos nagtrabaho ako sa Pampanga, stay in, di ako umuwi ng ilang buwan. Talagang pinaramdam ko po sa kanila na, ay, maglalayas ako, ayoko na sa inyo. Dahil di nyo naman ako tanggap eh. Ilang buwan din po yun. Pero suddenly, mga ilang buwan, tinawagan ako ng tatay ko na, anak, umuwi ka na, tanggap na kita, huwag kang mag-alala. naman pala. Siguro na-realize din nila. Anong pakiramdam mo nung sinabi sa Siyempre tatay po, mo? sobrang sarap nun, no? Dahil tatay mo, tatanggapin ka, mga Oo, kapatid mo. finally. Kaya masarap po Saya. talaga sa feelings na gano'n. Tapos, ngayon, napatunayan ko sa kanila na kahit ganito ako, hindi ako naging perwisyo kahit kanino. Tingnan nyo naman po yung journey. Look at you. Opo, Dapat tapos maging nung proud. mga Oo. time na si mama nasa ospital, 3 buwan po naming pinaglaban. Millions po talaga yung bill. Buti nandun po ako. Kasi wala naman po akong family. Kaya kahit ganun si mama, siya pinanay ko po yun. Diba? Tama. Ako lang po yung tumitingin. Kami lang, nasanay po kasi ako ng ilang years na siya yung kasama ko sa buhay ko.